Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at magandang gabi rin po sa lahat ng ating manonood, Muslim man o hindi. Ngayon po ay Day 51 at welcome sa ating araw-araw na pagbabasa ng banal na Quran sa wikang Filipino. I-click nyo lamang po ang aking profile para sa mga nauna nating pagbabasa. Hinihikayat ko po kayo makibasa at magnilay kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa katauhan. Pagpapatuloy po natin ito kung saan po tayo nagtapos kagabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. O angkan ni Adan, kung darating sa inyo ang mga sugo na kabilang sa inyo na nagsasalaysay sa inyo ng aking mga talata, sino mang matakot kay Allah at nagpakamatuwid ay walang takot para sa kanila at hindi sila malulungkot. Yaong mga nagpasinungaling sa aming mga tanda at nagmalaki rito ay sila yaong mga mananahan sa impyerno. Sila ay mananatili rito habang panahon. Sino ang higit ng papang-api kaysa doon sa nag-imbento laban kay Allah ng kasinungalingan o nagpasinungaling sa kanyang mga talata? Sila ay magkakamit ng bahagi ng itinakda sa kanila hanggang sa dumating sa kanila ang aming mga anghel upang kunin sila sa kanilang kamatayan na nagsasabing, nasaan ang inyong mga dinadasalan liban kay Allah? Sasabihin nilang, iniwan na nila kami at sila ay sasaksi laban sa kanilang mga sarili na sila ay hindi mga nananampalataya. Sasabihin ni Allah, sumama kayo sa naunang mga nasyon sa inyo na mga engkanto at tao tungo sa impyerno. Tuwinang ang isang nasyon ay papasok, ay isusumpa nito ang kapatid nito at kapag naabutan nila ang isa't isa, ang huli sa kanilang mga magsasabi sa una, aming Panginoon, sila ang mga nagligaw sa amin, kaya bigyan mo sila ng dobling parusa mula sa apoy. Sasabihin niya, para sa lahat ang dobling parusa, ngunit hindi nyo ito nalalaman. Sasabihin ng nauna sa kanila, sa nahuli sa kanila, wala kayong pinagkaiba sa amin, kaya tikman ninyo ang parusa ng inyong mga nakamit. Tunay na yung mga nagpasinungaling sa aming mga talata at nagmalaki rito ay hindi pagbubuksan ng mga pinto ng langit at hindi sila papasok sa paraiso hanggang sa makalusot ang kamelyo sa mata ng karayom. Ganito namin gantimpalaan ang mga makasalanan. Para sa kanila sa impyerno ang higaan at sa ibabaw nila ang pambalot na apoy. Ganito namin gantimpalaan ang mga makasalanan. Yaong mga nananampalataya at gumawa ng kabutihan ay hindi kami nag-aatang ng pansanin sa sino man liban na lamang sa kakayanan nito. Sila yaong mga mananahan sa paraiso. Sila ay mananahan dito habang panahon. Aalisin namin sa kanila, mga dibdib, ang galit. Dadaloy sa ilalim nila ang mga ilog at sila ay magsasabi, ang lahat ng papuri ay para sa siyang nagabay sa amin tungo rito. Tunay na hindi kami magagabayan kung hindi kami ginabayan ni Allah. Dumating ang mga sugo ng aming Panginoon na dala ang katotohanan at sasabihin sa kanila, ito ang paraiso na ipinamana sa inyo dahil sa inyong mabubuting ginawa. Tatawagin ng mga mananahan sa paraiso ang mga mananahan sa impyerno. Natagpuan na namin na ang ipinangako sa amin ng aming Panginoon ay totoo. Kaya natagpuan ba ninyo ang pangako ng inyong Panginoon na nagkatotoo? Sasabihin nila, oo, at ang isang tagatawag ay magpapahayag sa kanila, ang sumpa ni Allah ay para sa mga makasalanan. Yaong mga humarang sa mga tao mula sa landas ni Allah at naghangad na magmukha itong pagkaligaw habang sila sa kabilang buhay ay hindi nananampalataya.
Sa pagitan ng paraiso at impyerno ay ang harang na tinatawag na Al-Arraf, at sa matataas na mga lugar na harang sa pagitan ng paraiso at impyerno ay yaong mga taong makikilala sa kanilang mga marka. Sila ay tatawag sa mga mananahan sa paraiso. Ang kapayapaan ay sumainyo. Hindi pa sila nakakapasok dito, ngunit hinahangad nila ito. At kapag ang mga nasa Al-Arraf ay napalingon sa mga nananahan sa impyerno, ay sasabihin nilang, "Aming Panginoon, huwag mo kaming isama sa mga makasalanan." Tatawag ang mga tao sa Al-Arraf sa mga nananahan sa impyerno na nakikilala nila sa kanilang mga marka at magsasabing, "Walang pakinabang sa inyo ang inyong pagtitipon at anumang inyong ipinagmalaki." Ang mga nananampalataya ba ang mga taong nanumpa pa kayo na wala ay hindi kahabagan ni Allah? Sasabihin ng mga tao na nasa Al-Arraf, "Pumasok kayo sa paraiso, walang takot para sa inyo at hindi kayo malulungkot." Tatawag ang mga nananahan sa impyerno sa mga nananahan sa paraiso, "Bigyan ninyo kami ng tubig o anumang ibiniyaya sa inyo ni Allah." Sasabihin nilang, tunay na si Allah ay nagbawal sa dalawang ito sa mga hindi nananampalataya. Sila ay yaong mga nagturing sa kanilang relihiyon bilang libangan at laro-laro lamang, at nilinlang sila ng buhay sa mundo. Kaya ngayon, araw, ay kalilimutan namin sila, tulad ng kung paano nila kinalimutan ang pagtitipon sa araw na ito at sa pagtakwil nila sa aming mga tanda. Kami ay nagpadala sa kanila ng aklat na nilinaw namin sa kaalaman bilang gabay at habag para sa mga nananampalataya. Wala ba silang hinihintay liban pa sa resulta nito? Sa araw na darating ang resulta nito, yaong mga nakalimot dito ay magsasabing, "Dumating ang mga sugo na aming Panginoon, dala ang katotohanan. Kaya mayroon bang mga tagapamagitan na mamamagitan para sa amin, o maaari ba kaming maibalik upang gumawa ng iba pa sa mga ginawa namin noon?" Nilugi nila ang kanilang mga sarili at nawala sa kanila ang kanilang mga inimbento. Tunay na ang inyong Panginoon ay si Allah na lumikha sa kalangitan at lupa sa 6 na araw at lumuklok sa trono. Pinabalot niya ang gabi sa pamamagitan ng araw na mabilis na sinusundan ng gabi. Ang araw, buwan, at mga bituin ay nasa ilalim ng kanyang utos. Sa kanya ang paglikha at pag-uutos, luwalhati kay Allah, ang Panginoon ng mga nilikha. Manalangin kayo sa inyong Panginoon ng may pagpapakumbaba at palihim. Tunay na siya ay hindi nagmamahal sa mga suwail. Huwag kayong magdulot ng kasamaan sa lupa matapos ang pagsasaayos nito, at manalangin kayo sa Kanya ng may takot at pag-asa. Tunay na ang habag ni Allah ay malapit sa matutuwid. Siya ang nagpapadala ng hangin bilang magandang balita ng kanyang habag hanggang sa magdala ang mga ito ng ulap na mabigat, at diniligan namin sa pamamagitan nito ang lupang tigang, at pinaulan namin sa pamamagitan nito ang tubig, at tumubo dahil dito ang lahat ng uri ng mga bunga. Ganito namin binubuhay ang patay upang kayo nawa ay makaalala. Ang mabuting lupa ay tumutubo mula rito ang mga halaman nito sa paintulot ng Panginoon nito. Ngunit yaong masama ay walang tutubo rito, liban na lamang sa kakaunti. Ganito namin kinagamit
ang mga tanda para sa mga mapagpasalamat. Isinugo namin si Noah sa kanyang nasyon at sinabi niya, O aking nasyon, sambahin ninyo si Allah. Wala kayong Diyos na marapat sambahin liban sa Kanya. Tunay na kinatatakutan ko para sa inyo ang parusa sa dakilang araw. Ang makapangyarihan sa kanyang nasyon ay nagsabi, Tunay na nakikita ka namin na nasa malinaw na pagkaligaw. Hanggang dito na lamang po muna. Inshallah bukas po natin pagpapatuloy ang karugtong nito. Maraming salamat po sa pakibasa at pakikinig. Gantimpalaan nawa tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.